Bago ko ipagpatuloy ang aking 3 years ownership review, ay balikan ko muna ang mga kaganapan noong nag 2 years itong aking Suzuki Gixxer 155 Fi. Umabot lang sa 10,842 kilometers ang natakbo ko sa loob ng 2 taon at naging Suzuka Gixxer ang motor ko. Sinubukan kong lagyan ng silicone gasket at ibinyahe sa Panglibay Bridge, ngunit ito'y nagtagas pa rin. Kaya't nagdesisyon akong pumunta na lang sa mekaniko sa mismong dealer ng aking motor, ngunit wala silang spare ng cylinder head gasket, kaya't nag-order na lang ako sa online at napalitan ko na nga ng bagong cylinder head gasket ang motor ko. Nakapagbiyahe na ako mula dito sa Mindanao papuntang Cebu. Nagpunta sa Simalas Shrine, inakyat ang Badjan Highlands at naglibot-libot sa Negros Island bago umuwi sa Mindanao. Nakapagbiyahe na rin ako papuntang Cagayan de Oro City mula dito sa aming bayan at pabalik. At nag-Zamboanga Peninsula Loop ako. Ilan yan sa mga biyahe kong medyo malayo-layo. Nanibak ako ng 10,000cc. Nakipagkarira sa bao-bao. At nakipaghabulan sa mga big bikes. Ngunit hanggang sa 110 lang ang takbo ko. Sa ngayon, 3 years ng aking Suzuki Gixxer 155 Fi. Umabot lang sa 15,308 kilometers ang natakbo ko. Malayo kung ikumpara sa tinakbo nila, marahil siguro sagana sila sa panggasolina. Sa mahigit 4,000 kilometers ang natakbo ko. Simula nung napalitan ko ng bagong cylinder head gasket, good news pa rin dahil hindi na nagsuka ang motor ko. Sa opinion ko lang, isa sa dahilan kung bakit nagtagas ang cylinder head cover ng motor ko ay ang sobrang init nung nag-Philippine lock ako nung nakarang taon. At ang Suzuki Gixxer ay air-cooled lamang, pero hindi naman siya nag-overheat. Bilang isang baguhan sa larangan ng pagmumotor, pinili ko ang Suzuki Gixxer 155 Fi dahil ito ay isa sa pinakamura na naked bike sa halagang 95,900 pesos. May motor na akong big bike look ang dating dahil sa angking disenyo nito na tulad ng isang big bike at mapagkamalan pang isang mamahaling motor. Si Sir na enforcer ay napatingin sa motor ko. Pati si ma'am sa motor lang nakatingin, hindi sa driver. Dahil sa pugi ng motor na to, mapatingin talaga sila. Ang Suzuki Gixxer ay fully digital panel, LED light and tail light, bulb signal lights, may kill switch at pass light button, wala siyang hazard light, 12 liters tank capacity bagay sa long ride, at ang fuel efficiency ng Suzuki Gixxer umabot hanggang 50 kilometers per liter. Matipid sa maintenance dahil 850 ml lang ang engine oil, pero may oil filter na palitan mo rin pag nag-change oil. Sa una medyo may katigasan ng suspension. Nag-adjust ako sa rear suspension at hangin sa gulong. At ngayon hindi na masyadong tagtag. Kamera lang yan ang masyadong tagtag. Sa una hindi masyadong kumakapit ang rear brake, pero nung nag-sitting na siguro ang brake pad, maganda na ang kapit basta diinan mo lang ng konti. Para sa dagdag na kapugihan at para sa long ride, nilagyan ko ng slider para proteksyon kung matumba, mudguard fender extension at belly fan para ma-minimize ang talsik ng putik, top box para hindi mabasa ang mga gamit, USB port charger at phone holder, throttle grip para iwas manhid. Para huning big bike, pinalitan ko ng busina. Nagpalit na rin ako ng battery. 2 years lang daw ang average lifespan ng isang motorcycle battery, pero sa akin lumagpas naman ng konti. Ang Suzuki Gixxer ay electric ignition starter lamang. Walang kickstarter tulad ng mga commuter na motorcycle. Pag di na gumana ang baterya sa starter, inilagay ko lang sa third gear at gamitan na ng muscle power starter o kaya sa pababa na kalsada. Sa seat height na 795mm, eksakto lang para sa akin na 5'4" ang height. Napaka-comfortable ang riding position at masarap dalhin sa biyahe. Ang Gixxer ay pang chill ride lang dahil ang top speed nito ay 115 kph lamang. Pero kung ikaw ay mahilig sa karera o manipak, ito ang mga motor na bagay sa iyo. Ngunit kahit ano pa ang motor mo, ang importante ay nagagamit mo ito upang marating mo ang mga lugar na gusto mong puntahan at makauwi ng ligtas mula sa biyahe. Umabot sa 43,000 views ang 2 years ownership review ko. Mahigit 100 ang reaksyon at mahigit 200 ang nag-comment. May nagpasalamat, may nagsuggest at nag-share ng kanilang experiences. May nagsabi na matigas daw akong magsalita. Malambot siguro siya magsalita. Uy, nakakaduda yun ah. At mas marami ang negative comments. Tag-ulan ngayon at ganito ang aming daanan.
dahil sa madaming nag-comment na madumi. Sa halip na magwasing ay dinagdagan ko pa ang dumi sa aking motor. Mas madumi, mas maraming mag-comment siguro.